For our preaching this morning, let us open our Bibles to Matthew chapter 5, verse 5. Matthew chapter 5, verse 5. Ito po ang sinasabi ng salita ng Panginoon. Blessed are the meek, for they shall inherit the earth. Mapalad ang mga maamo, sapagkat mamanahin nila ang lupa. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na mabiyaya, Diyos na nasa langit, ang inyong mga salita ay makapangyarihan at ito ay epektibo sa lahat ng panahon. Panginoon, humihiling kami ng pagsama ninyo ng pamamagitan ng inyong banal na Espiritu, so that your word will open our hearts, will remind us, Panginoon, and may it edify us and encourage us as we go through sa aming pamumuhay bilang mga anak po ninyo. At nawa, O Diyos, ay maluwalhati po ang inyong dakilang pangalan sa amin. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Mayroon daw isang tao ang nagsabi na ilang taon na ang nakakalipas na kaya siya nagpa-convert sa Christianity ay dahil ito yung pinakamadaling relihiyon. Ang ibig niya sabihin ay dahil ito ang pinakamadaling ipamuhay na relihiyon. Well, kung totoong naging Kristiyano ang taong iyon, ay marahil hindi niya alam yung kanyang sinasabi. Ito yung malinaw dito sa Sermon on the Mount dahil ang mga bagay na itinuro ng Panginoong Hesus dito na dapat isabuhay ng isang tao ay imposible sa lahat ng tao hanggang sa siya ay manampalataya sa Kanya o mapabilang sa Kanyang kaharian. Ang mga katangian na bilanggit dito ng Panginoon ay hindi maaaring makamtan ng isang likas na tao o ng isang walang pananampalataya kay Kristo. Dahil ito ay una sa lahat ay pagpapahayag ng biyaya ng Diyos. Hindi ka magiging dukha sa espiritu, hindi mahahapis, hindi magiging mapagpakumbaba kung ikaw ay hiwalay sa biyaya ng Diyos. Kung ikaw ay walang relasyon o pananampalataya sa Panginoong Hesukristo. Dahil makakamit lamang o makakamtan lamang ng isang taong may relasyon sa Panginoong Hesukristo ang mga deklarasyon niya na binanggit niya dito. At dahil ito ay biyaya ng Diyos, ito ay salungat sa lahat ng mabubuting gawa at pagiging mabuting tao. Ngunit ang mga taong biniyayaan ng mga katangiang ito ay kailangan magpakita ng mabubuting gawa sapagkat siya ay naligtas upang gumawa ng mabuti at makita ang kaluwalhatian ng Diyos. Ito naman yung layunin ng Panginoon sa kanyang pagpapahayag ng mga mapalad dito. Ang sabi nga dito sa kanyang konklusyon sa chapter 5 verses 14 to 16, ang sabi nga, you are the light of the world. A city on a hill cannot be hidden, nor do people light a lamp and put it under a basket, but on a stand, and gives light to all in the house. In the same way, let your light shine before others, so that they may see your good works and give glory to your Father who is in heaven. So ito yung layunin ng Panginoon dito sa Sermon on the Mount. Sa pamamagitan ng ating mga ugali at gawain, ang Diyos ay maipakita at maipresenta sa mundo upang sila man din ay lumapit sa Kanya at upang ang ating buhay ay magdulot sa iba na luwalhatiin din ang ating Ama na nasa langit. Nung nakaraan ay tinignan natin yung unang mapalad dito, ang pagiging dukha sa espiritu. Ayan ang unang ginagawa ng banal na espiritu sa puso ng isang tao kapag siya ay naligtas sa biyaya. Siya ay bibigyan ng katangiang pagiging dukha o poor in spirit, na kung saan ay tinitignan niya ang kanyang sarili na walang kakayanan dahil siya ay likas na makasalanan. At dahil sa kanyang kalagayan sa harap ng Diyos,
Siya lamang ay umaasa sa biyaya ng Diyos. At tinignan din natin yung pagiging hapis o pagdadalamhati sa sariling kasalanan at sa kasalanan ng mundo na kung saan ay kahit siya ay nagdadalamhati, siya ay nahapis, ay mayroong comfort, mayroong aliw na ibinibigay ang Panginoong Hesukristo. At ngayon naman, ay titignan natin yung pangatlong katangian dito o description sa isang mananampalataya na binasa natin kanina. Basahin kong muli, ang sabi sa verse 5, "Blessed are the meek, for they shall inherit the earth." O sa Tagalog, ay mapalad ang mga maamo. O sa ibang translation, mapagpakumbaba, sapagkat mamanahin nila ang lupa. So dito, sinabi na ang mga maamo ang siyang magmamana ng lupa. Ang pahayag na ito ng Panginoon ay tiyak na nagdulot ng malaking gulat dun sa mga Hudyo dahil sa kanilang kaisipan ng kaharian. Dahil yung Mesayas o yung Mesaya na inaasahan nila ay isang leader na mamumuno sa kanila para upang lumaya sa mga Romano. Inaasahan nila na itong Mesaya na ito ay magdadala ng tagumpay sa paraang militar at politikal. Subalit, tulad ng ipiniliwanag ng Panginoon sa kanyang mga turo, ang kaharian ng Diyos ay hindi makakamtan sa paraang militar o politikal, kundi ito ay makakamtan lamang sa pamamagitan ng espiritual. Kaya itong Beatitudes ay malaking gulat sa kanila nang sabihin ng Panginoon na ang paraan upang makamtan mo ang lupa ay sa pamamagitan lamang ng pagpapakumbaba o sa pamamagitan ng pagiging maamo or meek. Ito rin ay salungat sa kaisipan ng mundo. Para sa karamihan, mahirap paniwalaan na ang pagiging maamo ay magdudulot ng pagpapala. Iniisip ng mundo na ang kaligayahan ay galing sa yaman, nakukuha sa kapangyarihan, nakukuha sa sariling pagsisikap o tiwala sa sarili. Kapag mas ipinapakita mo ang iyong sarili, ipinapakita ang iyong kapangyarihan at kakayahan, mas mataas ang posibilidad na ikaw ay magtagumpay. Karamihan ay naniniwala na ang mundo ay nasa ilalim ng kontrol ng mga makapangyarihan, ng mga malalakas at nakukuha ang kanilang naisin. Ang mundo ay para sa mayayaman, ang sabi nila. Ngunit dito ay sinasabi ni Kristo na ang tunay na tagapagmana ng lupa, the one who will inherit the earth, ay yung mga meek, yung mga maamo. Well, ang salitang meek ay mababasa natin sa iba't ibang talata ng Biblia. Halimbawa, dito sa James 1 verse 21, ang sabi dito, "Therefore put away all filthiness and rampant wickedness, and receive with meekness the implanted word which is able to save your souls." Sinasabi ni James dito na yung pagiging meek o pagiging maamo ang dapat na maging unang tugon natin sa katotohanan ng Diyos. Sinabi rin dito sa 1 Peter 3 verse 15, ang sabi dito, "But in your hearts, honor Christ the Lord as holy, always being prepared to make a defense to anyone who asks you for a reason for the hope that is in you. Yet do it," ang sabi dito, "with gentleness and respect." So yung maamo ay kapareho din ang salitang gentleness na binanggit dito ni Peter. Sinasabi niya na ang bawat Kristiyano ay dapat magpatotoo ng may kaamuhan upang sila ay maging epektibong saksi, upang maging epektibong witness. Maging sa Galatians 5 verses 22 to 23 ay inilista yung meekness bilang bunga ng Espiritu. At sa ilang talata ay sinabi ni Apostle Paul na kailangan ng meekness kapag dinidil ang iba't ibang problema sa iglesia. So pinapakita ng mga talatang ito na mga halimbawa na binasa natin na ang kaamuan o pagiging meek ay isang natatanging o katangiang ginagamit ng Diyos upang magdala ng pagpapala sa buhay ng mga Kristiyano at sa iba sa pamamagitan nila. Ang sabi nga ni Sinclair Ferguson patungkol dito, "There is probably no more beautiful quality in a Christian than meekness."
It enhances manliness. It adorns femininity. It is a jewel polished by grace. But it is all too rare. Ngayon, tignan natin, ano ba yung ibig sabihin ng meekness na tinawag na mapalad ng Panginoon dito? Ang salitang meek na ginamit dito ay mas mauunawaan natin sa salitang gentleness. O sabi ko nga ay maamo. Isang paraan upang tukuyin ang kahulugan ng salitang ito ay lakas na kontrolado o strength under control. Ito ay kapangyarihan na nasa ilalim ng control. Well, ang salitang Grego na ginamit dito ayon kay William Barclay ay ang karaniwang salita na ginagamit sa isang hayop na inalagaan at tinuruang sumunod at nagiging maamo. Ang isang mabangis na hayop na at hindi kontrolado ay maaaring magdulot ng malaking pinsala. Ngunit kung ito ay napaamo, ito ay magiging kapakinabangan at produktibo. Ang pagiging maamo ay hindi ibig sabihin ng kahinaan, tulad ng paliwanag ng ilan, kundi kaamuan o kahinahunan. Katunayan, ang pagiging mahinahon ay nangangailangan ng lakas na supernatural, lakas na bigay ng Diyos sa isang mananampalataya. Ang pagiging maamo ay pagpapakumbaba din, hindi mayabang o mapagmalaki. Mayroong kontrol sa sariling emosyon, hindi naghihiganti kapag nagawan ng masama. Ito ay pagiging masunurin sa Diyos at sa Kanyang salita at pagiging mahinahon sa Kanyang kapwa. Ito ay hindi paggamit ng puwersa o manipulasyon upang magkaroon ng kontrol, pagkos ito ay tungkol sa pagtitiwala. Pagtitiwala na ang Diyos ang may kontrol ng lahat ng pangyayari, pagtitiwala na ang kalooban niya ang magaganap sa huli, imbis na tayo ay kumilos sa sarili nating kaparaanan. Again, Sinclair Ferguson said, meekness is the humble strength that belongs to the man who has learned to submit to difficulties, difficult experiences, and difficult people, knowing that in everything, God is working for His good. Ngunit ang tanong ay, paano tayo nagiging maamo? Paano tayo nagiging mahinahon? Well, hindi sa sarili nating pagsisikap. Dahil hindi naman tayo likas na mapagpakumbaba. Likas tayo na mapaghiganti. Likas tayo na lumalaban. Likas tayo na mawagmataas. Well, tayo ay naging mapagpakumbaba dahil ginawa tayo ng Diyos na mapagpakumbaba. Ang banal na Espiritu, tanging ang banal na Espiritu, ang biyaya, ang cross ni Hesukristo, ang dahilan kung bakit tayo nagkaroon ng katangiang ito. Yan ang resulta ng Ebanghelyo. Tayo ay lumalapit kay Kristo sa pamamagitan ng biyaya para sa mga bagay na wala tayo. Mga bagay na ginawa ng Diyos sa atin upang ating hangarin. Well, ang katangiang ito ay nagiging hayag sa ating pagtanggap sa kalooban ng Diyos at pakikitungo natin sa ibang tao. Kaya ang mensahe na nais kong sabihin na nakuha ko dito sa passage natin ay ito. Gentleness is seen in our response to what God does, to His Word, and to our fellow people. Ang pagiging maamo ay nakikita sa ating tugon sa ginagawa ng Diyos, sa Kanyang salita, at sa Kanyang kapwa. Dalawang bagay ang nais kong sabihin dito. Una, response to what God does, o tugon sa ginagawa ng Diyos. Pangalawa, response to others, o tugon sa Kanyang kapwa. So una, response to what God does, tugon sa ginagawa ng Diyos. Ang isang mapagpakumbabang tao ay nagpapailalim sa kalooban ng Diyos. Ano man ang naisin ng Diyos, yun ang kanilang ginagawa at sinusunod. Ang Kristiyanong mahinahon ay tumutugon ng walang pagrereklamo
kahit pa sa mga hindi magandang pangyayari sa kanyang buhay na ipinahintulot ng Diyos. Ang sabi nga ni Thomas Watson sa Tagalog, ganito ang sabi ng isang maamong loob na Kristiyano, hayaan ang Diyos na gawin ang kanyang nais sa akin. Sinasabi ng isang maamong Kristiyano ito, no? Hayaan ang Diyos na gawin ang kanyang nais sa akin. Hayaan siya na mag-ukit ng anumang kalagayan na kanyang naisin. Ako ay magpapasako. Nakikita ng Diyos kung ano ang pinakamabuti para sa akin. Maging isang matabang lupa o isang tigang. Hayaang suriin niya ang kanyang gawain ayon sa gusto niya. Sapat na ito na ginawa ito ng Diyos. Yan ang pagiging isang maamo. Sa lumang tipan, sa Psalm 37, ay makikita natin ang parehong sinabi ng Panginoong Jesus dito. Ang sabi doon sa Psalm 37 verse 11, but the meek shall inherit the land and delight themselves in abundant peace. So kung gusto nating maunawaan yung sinabi ng Panginoon dito na blessed are the meek, for they shall inherit the earth, ay balikan natin itong sinabi sa Psalm 37. Ito yung susi upang maunawaan natin kung ano ba yung ibig sabihin ng pagiging maamo o pagiging gentle. Dito ay makikita natin na ang isang maamong Kristiyano ay matiyagang naghihintay sa Diyos sa kabila ng kasamaan ng mundo. Ang sabi nga dito sa Psalm 37 verse 9, for those who are evil will be destroyed, but those who hope in the Lord will inherit the land. Sa verses 5 to 8 ay makikita natin ang larawan ng isang Kristiyano na naghihintay sa Panginoon. Ang sabi sa verse 5, ang isang mapagpakumbaba ay nagtitiwala sa Diyos. Sabi doon, commit your way to the Lord and trust in Him and He will do this. Ang ibig sabihin ng ipagkatiwala dito ay hahayaan mo ang Diyos na hawakan ng iyong sitwasyon. At ang isang tao na nagtitiwala sa Diyos na hawakan ng kanyang sitwasyon ay hindi dapat nag-aalala. Bakit? Dahil ang Diyos ay mapagkakatiwalaan sa lahat ng pagkakataon at sitwasyon na dumarating sa Kanya. Dahil alam niya na siya ay hindi sapat upang harapin ang mga komplikasyon sa kanyang buhay, kaya siya ay nagtitiwala sa Diyos na mayroon ng lahat ng kakayanan. Di ba? Yung katotohanan, ang sabi din sa 1 Peter 5 verse 7, is to cast all our anxiety on Him because He cares for us. Ang mga taong naghihintay sa Panginoon ay nagtitiwala na ipagtatanggol sila ng Diyos sa Kanyang tamang panahon kapag mayroong mga umuusig sa kanila. Kaya imbis na tayo ay tumutol, tayo ay maghintay at magtiwala na mayroong gagawin ang Diyos. Ito nga, muli, ay sinabi ng Psalmist sa 37 verse 7a, be still before the Lord and wait patiently for Him. So yung ibig sabihin ba kapag tayo ay naghihintay, ibig sabihin ba wala na tayong gagawin? Ay hindi ibig sabihin ito na ng isang tao ay magiging tamad o walang pakialam, ngunit meron siyang kapayapaan sa kanyang puso dahil nalalaman niya na ang kanyang Diyos ay makapangyarihan, na ang Diyos ang may kontrol sa lahat ng kanyang nararanasan. Nalalaman niya na ang Diyos ay mabiyaya at lahat ng kanyang ginagawa ay para sa kanyang ikabubuti. Ngunit ang tanong dito ay kung ang Diyos ay may kontrol ng lahat ng bagay, ay bakit ang mga gawa ng masasama ay nagtatagumpay? Dito sa verses 1 to 2 ng Psalm 37, ang sabi dito, fret not yourself because of evildoers, be not envious of wrongdoers, for they will soon fade like the grass and wither like the green herb. Well, ang mga masasamang tao ay sumasalungat sa paraan, sa kalooban, at sa salita ng Diyos. Maaring sila ay magtagumpay sa kanilang kasamaan. Ngunit ang sabi dito ng Psalmist, ito ay pansamantala lamang. Dahil sa takdang panahon, sila ay magiging parang damo sa parang na matutuyo
at mamamatay. Kaya huwag tayong mabalisa at iwasan natin ang pagkagalit kung ang masama man ay nagtatagumpay sa kanyang mga gawa. Hindi ba't hindi madali na tayo ay maupo na lamang habang ang mga masasama ay ginagawa ang kanilang nais. Hindi madali ang magpasensya kung ikaw ay tinatrato ng hindi tama. Hindi madali na tumanggi, na ipaglaban ng iyong sarili. Sa kabila ng mga ito, paano natin na ipapakita ang pagiging maamo? Well, Psalm 37 verses 3 to 4, trust in the Lord and do good, dwell in the land and befriend faithfulness. Delight yourself in the Lord, and He will give you the desires of your heart. So, ang pagiging maamo sa Diyos ay ang pagtanggap sa lahat ng kanyang kaparaanan at ng pakikipag-ugnayan sa atin bilang mabuti, kaya tayo ay hindi makikipagtalo o tututol sa Kanya. Si H.B. Charles ay may binanggit o sinulat sa patungkol dito sa kanyang sermon. Ang sabi niya, the meek are strong enough to give up control of their lives. It does not mean their lives are controlled by luck, fate, chance, happenstance, or accident. It doesn't mean their lives are in the control of mean, bitter, or ungodly people. It does not mean their lives are in control of Satan and his demonic cohorts. The meek give up control because they believe that God is in control. That is the meek person. Alam niyang may control ang Diyos sa kanyang buhay, maging sa mundong kanyang ginagalawan. Sa isang punto ng buhay ng American missionary na si Adoniram Judson, siya ay nakulong. Sa kulungan ay naranasan niya yung torture at ang sabi ay siya ay isinabit gamit ng kanyang hinlalaki. At itinapon siya dun sa maruming bilangguan. Nang siya ay tanungin, paano na ngayon ang iyong mga plano para akayin ang mga pagano o mga hindi pa sumasampalataya kay Kristo? Siya ay mahinahon na sumagot. Ang sabi niya, ang aking kinabukasan ay kasing liwanag ng mga pangako ng Diyos. Kaya ang punto ay hindi man natin alam ang bukas, o ang punto ay hindi natin alam ang bukas. No, huwag nating pangunahan ang Diyos sa kanyang ginagawa. Bagkus tayo ay mahinahon na maghintay at magtiwala sa kanyang layunin. Ang Diyos ay namamahala sa kanyang probidensya, sa lahat ng kanyang nilikha. Siya ang nagdadirekta at nag-o-orchestrate at tayo dapat ay maging mahinahon at maghintay sa kanyang layunin. Yung pagiging sovereign ng Diyos, makikita natin sa iba't ibang talata ng Biblia. Halimbawa, dito sa Isaiah 46 verses 9 to 10, ang sabi doon, for I am God and there is no other. I am God and there is none like me, declaring the end from the beginning and from ancient times, things not yet done, saying, my counsel shall stand and I will accomplish all my purpose. Yan yung pagiging sovereign ng Diyos. Sa Daniel 4 verse 35, ang sabi, all the inhabitants of the earth are accounted as nothing, and He does according to His will among the hosts of heaven and among the inhabitants of the earth, and none can stay His hand or say to Him, what have you done? Well, makikita natin sa mga talatang ito na ginagawa ng Diyos kung ano ang kanyang niloob. At wala tayong magagawa kung hindi niya ito niloob. Pero ang Diyos ay hindi lamang siya ang may control sa lahat ng bagay. Siya din ay perpekto sa lahat ng kanyang ginagawa. Kaya ang magpailalim sa kanyang probidensya ay pagkilala na mayroong pang kailangang baguhin sa ating karakter. Ganon yung pagpapailalim sa kanyang probidensya. Ang Diyos ay gumagamit ng mga pagsubok bilang isang kaparaanan sa paggawa noon.
si Moses, 'di ba, tinawag ng Biblia na pinakamaamong tao, the meekest person on earth. Ang sabi doon nung panahon niya. Ang sabi sa Numbers 12 verse 3, ang lalaki niyang si Moses, ang sabi doon ay napakaamo. Higit kaysa lahat ng lalaki sa ibabaw ng lupa. Ngunit sa istorya ng kanyang buhay, ay makikita natin na hindi ito yung kanyang likas na katangian. Marahil sa mga unang araw ng kanyang buhay, siya ay makasarili at mapusok. Hindi ba, noong nakita niya yung kanyang kapwa Hebrew na inaapi ng isang Egyptian, nung ginawa niya, pinatay niya yung Egyptian. At nung makita niya yung dalawang Hebrew na nag-aaway, ay kanyang inawat. Ngunit dahil dito, alam natin yung nangyari, siya ay nabalitaan ni Pharaoh, siya ay tumakas at napunta sa disyerto. Marahil sa puntong ito ng kanyang buhay, ay alam niya na siya ay tinatawag ng Diyos, no, para palayain ang kanyang mga tao. Dahil ang sabi sa Acts 7 verse 25, iniisip niya na nauunawaan ng kanyang mga kababayan na ibinigay ng Diyos sa kanila ang kaligtasan, no, sa pamamagitan niya. Alam niya na siya ay magiging pastol o shepherd nitong mga Israelites. Pero hindi kaagad yung nangyari. Dahil alam natin yung nangyari, si Moses ay napunta ng disyerto. 40 taon si Moses ay nasa kawalan at nasa disyerto. 40 taon siyang nangalaga sa mga tupa. Ngunit may nangyari na nagbago ng kanyang buhay. Siya ay kinatagpo ng Diyos sa pamamagitan ng burning bush. Ang mga panahon na yon ay ang mga taon ng pagsubok para kay Moses. Maaring siya ay nagdusa at naguluhan na baka hindi na siya magagamit sa paglilingkod sa Diyos. Ang 40 taong pagpapastol ay marahil nagbigay sa kanya ng sapat na oras upang mag-isip hinggil sa kanyang kasalanan. Mahapis dito at matutunan ang pasensya at magpailalim sa kalooban ng Diyos. So dito ay makikita natin na ginagamit ng Diyos ang mga pangyayari sa buhay natin upang tayo ay turuang maging mahinahon at magtiwala sa kanyang providensya. Hindi ko alam kung ano ang iyong nararanasan sa puntong ito. Paano ka tinuturuan ng Panginoon? Hindi ko alam kung ikaw ay nasa disyerto ng iyong buhay. Pero isa ang sigurado, ikaw ay maging maamo, maging mahinahon, maghintay, magtiwala sa Diyos, sapagkat ang lahat ng bagay para sa mga nagmamahal sa Panginoon ay kanyang pinaglalakip-lakip para sa kanilang ikabubuti. Ito man ay mga masasakit na pangyayari o maging ginagawa ng ating kapwa sa atin, ang lahat ng ito ay nasa ilalim ng pamamahala ng ating mapagmahal at matalinong Ama na nasa langit. So, ganun yung isang meek na person. Siya ay nagtitiwala, siya ay naghihintay sa ginagawa ng Diyos sa kanyang buhay. Pangalawa naman dito is yung ating namang tugon sa ating kapwa. Our response to others. Ang pagiging mahinahon ay hindi madaling ipakita higit sa lahat sa kanyang kapwa. Maaring nating kilalanin na tayo ay bankrupt sinners sa harap ng Diyos at nakakapis sa ating mga kasalanan. Ngunit kapag ang mga katotohanan ito ay nanggaling na sa ibang tao, ang natural na reaksyon natin ay tayo ay lalaban o ididepensa ang ating sarili. Well, ang maamong Kristiyano ay tinitiis maging yung mga masasakit na dulot ng kanyang kapwa. Ito man ay kritisismo na hindi makatarungan o maging chismis man o paninira o kahit anong iba't ibang kaparaanan ang maaaring gawin ng isang tao upang siya ay masaktan. Gusto kong balikan natin yung Numbers, di ba, chapter 12, patungkol kay Moses. Doon ay makikita natin na kinriticize
ni Aaron at ni Miriam si Moses. Bakit? Dahil sa napangasawa niyang babaeng Akusita. Ang sabi doon sa verse 1 to 4, "And they said, Has the Lord indeed spoken only through Moses? Has he not spoken through us also?" And the Lord heard it. Now the man, Moses, was very meek, more than all people who were on the face of the earth. And suddenly the Lord said to Moses and to Aaron and Miriam, "Come out, you three, to the tent of meeting." And the three of them came out. Bakit, balikan natin, bakit tinawag dito si Moses na meek? Bakit siya tinawag dito na maamo? Dahil bagamat si Moses ay may kapangyarihan, hindi siya sumagot at hindi niya dinepensa ang kanyang sarili. Pansin natin dito, hindi siya nakipagtalo. Hindi niya pinagtanggol ang kanyang sarili. Siya ay nanahimik. Hindi siya gumanti. Kahit na siya ay may dahilan para gumanti, para magalit. Pero hindi niya ito ginawa. Bagkus ang ginawa ni Moses, hinayaan niyang ang Diyos ang kumilos. Ang Diyos mismo, kung basahin natin yung istorya, ang Diyos mismo ang nagtanggol sa kanya at kinorek si Miriam at si Aaron. At nung kinorek si Miriam at si Aaron, si Moses ay nagpakita pa rin ng malasakit. Nang parusahan si Miriam at siya ay nagkaroon ng sakit, si Moses, siya ay nanalangin para gumaling si Miriam. Ito ang matinding halimbawa ng isang meekness o ng pagiging meek o ng pagiging maamo. Siya ay meek hindi dahil wala siyang ginawa, bagkus siya ay nagtiwala na ipagtatanggol siya ng Diyos. Kaya kung sa mundo natin na ito ay maraming mga gumagawa sa atin ng masama, marahil, ang tugon, maging maamo tayo. Maging mapagpakumbaba at hintayin ang Diyos ang gumawa para sa atin. Hindi ba't yan naman sinabi sa Romans 12 verse 19? Romans 12 verse 19. Ang sabi doon, "Mga minamahal, huwag ninyong ipaghiganti ang inyong sarili, kundi ipaubaya iyon sa galit ng Diyos, sapagkat nasusulat, akin ang paghihiganti, ako ang gaganti, sabi ng Panginoon." Sabi nga ni Piper, meekness loves to give place to wrath and leave its vindication with God. Meekness is the power to absorb of adversity and criticism without lashing back. Ibig sabihin ba nito ay hindi na natin ipagtatanggol ang ating sarili? Tingnan natin yung halimbawa sa Biblia din na ipinakita ni Apostol Pablo. Sa Corinth ay sinabihan si Pablo na siya ay hindi makadiyos at matapang lamang sa susulat niya. Ngunit duwag naman siya pagdating sa harapan. Ang sabi sa 2 Corinthians 10 verse 1, "I, Paul, myself entreat you by the meekness and gentleness of Christ." Siya'y nakikiusap sa kanila sa meekness and gentleness of Christ. Sinagot ni Pablo yung kanilang mga paratang dito sa kanya. Sinabi niya na huwag siyang piliting magpakita ng tapang pagdating niya doon. Sapagkat handa niyang harapin ang mga nagsasabi na sila ay makamundo at yung kanilang pamumuhay ay hindi makadiyos. Pero anong sinabi niya sa chapter 10 verses 3 to 4? "For though we walk in the flesh, we are not waging war according to the flesh. For the weapons of our warfare are not of the flesh, but have divine power to destroy strongholds." Makikita natin dito na yung pagiging maamo ay hindi nangangahulugang hindi ka lumalaban. Ibig sabihin lamang nito, ikaw ay hindi lumalaban gamit ang makalamang kaparaanan, makalamang sandata. Dahil ang katotohanan, hindi natin mapagtatangumpayan ang mga espiritual na labanan
gamit yung makamundong sandata. Ang tagumpay natin ay nagbumula sa paggamit ng sandata ng Panginoon, ang kanyang salita, ang panalangin, ang pangangaral ng Ebanghelyo, at kapangyarihan ng banal na Espiritu hanggang sa mawasak yung kapangyarihan o yung kapangyarihan ng sinabi dito yung strongholds. Ang kaamuhan at kahinahunan ni Kristo ay hindi tanda ng kahinaan, kundi kapangyarihang kontrolado ng biyaya. Tulad ni Kristo, ang isang lingkod ng Diyos ay maaaring maging maamo, ngunit matatag pagdating sa katotohanan. Matatag pagdating sa salita ng Diyos, pagdating sa Ebanghelyo. Kaya ang hamon dito, imbis na tayo ay lumaban o magiganti gamit ang makalamang sandata o flesh, Tagalogin ko lang, makamalamang sandata, tayo ay magtiwala sa Diyos at magpatawad sa gumagawa sa atin ng masama. Mahirap nga naman magpatawad, lalo kung talagang hindi makatarungan ang ginagawa sa atin ng ibang tao. Ngunit ang totoong pananampalataya ay likas sa Kanya ang pagpapatawad. Dahil nalalaman niya na malaki din yung pinatawad sa Kanya. Kaya nga dito ay inuna ng Panginoon yung katangian ng pagiging dukha sa Espiritu. Dito ay nakita natin na tayo ay lubusang makasalanan, sobrang sama. Ngunit sa kabila nun, dahil kay Kristo, tayo ay nakatanggap ng kapatawaran. Kaya ang motibasyon natin pagdating sa pagpapatawad sa gumagawa sa atin ng masama ay hindi ito obligasyon. Ngunit ang pag-unawa kung gaano karami yung pinatawad sa atin. Kaya ang sabi sa Colossus 3 verse 13, magpatawaran kayo sa isa't isa kung paanong pinatawad kayo ng Panginoon, ay gayon din naman ang inyong gawin. Kaya imbis na tayo ay maghiganti, magbangayan, magreklamo laban sa kanino man, tayo ay magpatawad. Dahil ang sabi din dito ni Pablo sa 2 Timothy chapter 2 verses 24 to 25, ang alipin ng Panginoon ay hindi dapat makipag-away. Anong sunod? Kundi maamo sa lahat. Mahusay magturo, matyaga, tinuturuan ng may kaamuan ang mga sumasalungat. Baka sakaling pagkalooban ng Diyos ng pagsisisi tungo sa pagkakilala sa katotohanan para sa kapakanan ng Ebanghelyo. Tayo ay magpatawad. Ito rin yung kasama dun sa good works na sinabi ng Panginoon sa kanyang konklusyon dito. Di ba? So that they may see your light and will also glorify your Father in heaven. Kaya ang sabi ni Pablo din sa Romans 12 verse 14, pagpalain ninyo ang mga umuusig sa inyo, pagpalain ninyo at huwag ninyong sumpain. Maging ang Panginoong Hesukristo, sinabi niya, di ba, dito sa Beatitudes, love your enemies. Pray for them. Yan ang description ng pagiging isang maamo na Kristiyano. Hindi nais ng Panginoon na tayo ay maging mapusok o magigantihan, pagkos tayo ay maging maamo, may nahon at mapagpakumbaba, nagtitiis sa ating kapwa, ang naghihinta at naghihintay sa pagtatanggol ng Diyos para sa kapakanan ng Ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo. Yung pagpapatawad at pagiging maamo, ang pinakasukdulang halimbawa nito ay walang iba kung hindi ang Panginoong Hesukristo. Di ba si Hesukristo na mismo ang nagsabi sa Matthew 11 verse 29 na siya'y maamo at may mapagpakumbabang puso. Nung siya ay nakapako sa krus, ano ang isa sa mga binigkas niya? Sa krus ng Kalbaryo, Father, forgive them. Sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. The one who has all the rights na parusahan na tatulan
ang mga umaalipusta sa Kanya, but Christ chose to forgive. Chose to pray that the Father will forgive yung mga na umuusig sa Kanya. Ang sabi nga sa 1 Peter 2 verse 23, nang siya'y alipustahin, hindi siya gumanti. Nang siya'y magdusa, hindi siya nagbanta, kundi ipinagkatiwala ang kanyang sarili doon sa umahatol na may katarungan. Yan yung sa forgiveness. Well, ang Panginoong Jesus ay inilalarawan niya yung kanyang sarili. Tulad ng binabanggit natin kanina, bilang maamo at mapagpakumbaba. Upang anyayahan tayo na mga nagnanais na maging alagad niya o na mga alagad niya na lumapit sa Kanya at isuot ang Kanyang pamatok at matuto mula sa Kanya. Yung mapagmataas na tao at makapangyarihan ay hindi natututo ng kanilang mapagmalaking kaparaanan mula kay Jesus. Dahil ang pagiging katulad ni Kristo ay pagiging meek and humble. Pagiging maamo. Kaya kung nais natin na maging tularan o maging katulad ng Panginoong Hesukristo, we must cultivate yung karakter na ito bilang isang Kristiyano. We must cultivate itong description sa atin bilang mga mananampalataya. We must be meek and we must be humble. Gentle pagdating sa Diyos at pagdating sa ating kapwa tao. At ang pangako ng pagpapala ng Panginoon dito ay mamanahin niya ang lupa. If you are meek, sabi, you will inherit the earth. Well, hindi pa ito mangyayari sa kasalukuyan, ngunit sa muling pagbabalik ng Panginoon ay itatatag niya ang bagong langit at bagong lupa. Ang sabi nga dito sa Roma 8 verse 17, at kung mga anak ay mga tagapagmana rin, mga tagapagmana ng Diyos at mga kasamang tagapagmana ni Kristo, kung tunay ngang nagtitiis tayong kasama niya upang tayo luwalhatiin namang kasama niya. Bibigyan ka ng Diyos ng lugar upang mamuhay na kasama siya at magagalak sa Kanya sa habang panahon. Ngunit ang mapagmataas at makasarili ay itatapon sa impyerno at magdurusa sa habang panahon. Kaya bilang tugon dito sa pagiging maamo, tayo ay maging maamo. Ibig sabihin, may pagtitiwala sa ginagawa ng Diyos at nagpapatawad sa ating kapwa. Sa mga hindi pa mananampalataya ay inaanyayahan ka rin ng Diyos sa ganitong uri ng pamumuhay. Kung ikaw ay wala pang relasyon kay Kristo, hindi mo kayang gawing maamo o meek ang iyong sarili upang maging karapat-dapat ka sa Diyos. Sa halip, ikaw ay tinatawag na magsisi at sumampalataya kay Hesukristo, na siyang namuhay ng perpekto at namatay para sa mga makasalanan. Kaya ang hamon sa iyo, lumapit ka sa Kanya ngayon at ang Diyos mismo ang magbibigay sa iyo ng pusong maamo. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na nasa langit, salamat po, Panginoon, sa paalala ng inyong mga salita. Salamat dahil bilang mga mananampalataya ni Kristo, ay binigyan niyo po kami ng katangian na hindi po likas sa amin. Ito po ay ang pagiging meek o pagiging maamo. Panginoon, we are not meek at madalas hindi namin na ipapakita ito sa aming pamumuhay. Kaya Panginoon, kami ay inyong patawarin at tulungan, Panginoon,
na maging katulad ng Panginoong Hesukristo, who is meek and humble. May you give us sufficient grace to apply this in our daily lives. Kung meron man pong hindi pa sumasampalataya dito sa Panginoong Hesukristo, siya ay malayo pa, Panginoon, sa inyong kalooban. Panginoon, dalangin namin na hipuin niyo rin po ang kanyang puso at isipan, na makita niya, O Diyos, yung kanyang sarili bilang makasalanan at makita niya ang Panginoong Hesukristo bilang natatangi niyang tagapagligtas. At siya, Panginoon, sa inyong habag ay manampalataya kay Jesus sa kanyang ginawa sa cross ng Kalbaryo para sa makasalanan na katulad niya at katulad namin. Panginoon, muli ay sa inyo po ang luwalhati sa inyong mga salita. Ito po ang aming panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen.